Magandang araw mga kaibigan. Ako si #WalkWithLang at ngayon maglalakbay tayo sa puso ng Pasig City Hall kung saan ang mabuting pamamahala ni Mayor Vico Soto ay hindi lang naririnig kung hindi ramdam na ramdam ng mga empleyado. Pero teka, ano nga ba ang sikreto sa likod ng pagbabagong ito? Bakit ang dating ordinaryong City Hall ay naging modelo ng transparency, efficiency at malasakit? Handa ka na bang malaman? Tara, simulan na natin. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kang mahiya. I-hit mo na yung subscribe button, i-click ang bell icon at samahan mo kami sa mga ilang minutong paglalakbay na puno ng katotohanan, talino at konting haplos ng katatawanan. At kung subscriber ka na, saludo kami sa iyo. Ikaw ang tunay na MVP. Mga kaibigan, noong 2019, nang maupo si Mayor Vico Soto bilang alkalde ng Pasig, ang tanong ng lahat, kaya ba ng batang ito na labanan ang sistema ng politika na matagal nang nakaugat? Alam nyo na, hindi madali ang hinintay kay Vico. Isang batang politiko, anak ng showbiz royalty, at may pangalang kailangang patunayan, pero ano ang ginawa niya? Hindi siya nagmalaki, hindi siya nangako ng buwan at bituin. Sa halip, nagtrabaho siya, tahimik pero matindi. Sa unang taon pa lang, nagsimula ang regularasyon ng mga empleyado. Ayon sa ulat, mahigit 3,000 contractual workers ang naging regular sa loob ng 2 taon. Imaginin mo ha, mga kaibigan, mula sa 9% regular employees noong 2019, umakyat ito sa halos 33% sa ilalim ng kanyang pamumuno. Anong ibig sabihin nito? Seguridad sa trabaho, benepisyo at dignidad para sa mga empleyado ng Pasig City Hall. Hindi ba't ito ang tunay na malasakit? Pero teka, hindi lang regularasyon ang usapan dito. Ang kultura ng trabaho sa City Hall, binago niya rin ito. Sabi ng isang empleyado sa isang panayam, dati takot kaming magsalita kapag may mali. Ngayon, pakikikalakihang ka ni Mayor Vico, kakausapin ka at pakikinggan ka. Mga kaibigan, ito ang tunay na open door policy, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na hinintay natin sa lahat ng politiko, transparency. Alam nyo, si Vico Soto ay hindi natatakot na buksan ang mga libro ng Pasig City. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang budget ng lungsod ay naging mas accessible sa publiko. May website pa nga ang Pasig City na nagpapakita ng mga proyekto, gastusin at bidding processes. Pero ang mas nakakabilib, ang kanyang zero tolerance policy sa corruption. Noong 2023, isang empleyado ng City Hall ang nahuli sa pagtanggap ng 10,000 bribe. Anong ginawa ni Vico? Hindi siya nagdalawang isip. Sinibak ang empleyado at ipinakulong. Sabi niya, kung may krimen ka, pasensya. Pero kailangan managot ka. Mga kaibigan, ito ang leader na hinintay natin. Hindi naglalaro, hindi nagpapalampas. At alam nyo ba, noong 2024, naharap si Vico sa isang reklamo tungkol sa di umano'y hindi na ipamahagi na cash allowance para sa araw ng Pasig. Pero anong katotohanan? Sa halip na cash, binigyan ang mga empleyado ng commemorative shirts. At ito ay malinaw na nakasaad sa kanyang executive order. Ang reklamo, napatunayang walang sapat na basihan at walang napatunayan ang integridad ni Vico. Sa mundo ng fake news mga kaibigan, ang katotohanan pa rin ang panalo. Pagpapabuti ng pasilidad at benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga benepisyo noong September 2024, inanunsyo ni Mayor Vico ang salary adjustment para sa mga empleyado ng Pasig City Hall. Alinsunod sa Salary Standardization Law. Ano ang ibig sabihin nito? Mas malaking sahod para sa mga kawani. Hindi lang yan mga kaibigan, ang mga job order employees na dating nakalimutan ay binibigyan na rin ng gratuity pay at iba pang insentibo. At hindi lang pera ang usapan dito. Ang plano ni Vico para sa bagong City Hall Complex, City Hall Campus, grabe isang modernong gusali na may open spaces, evacuation center, senior citizen center, at maging lugar para sa mga bata. Sabi ni Vico, hindi lang para sa empleyado ang City Hall, kundi para sa bawat Pasigueño. Mga kaibigan, ito ang visionary leadership. Hindi lang ngayon, kundi para sa inintay natin sa hinaharap. Pero teka mga kaibigan hindi perpekto ang lahat.
Si Vico Soto ay naharap sa mga hamon. Halimbawa, noong 2024, hinamon siya ng negosyanteng si Sara Diskaya para sa pagkaalkalde. Ngayon 2025 yan, no? At may mga nagsasabi, masyado raw mabagal ang ilang proyekto sa Pasig. Pero ano ang sagot ni Vico? Mas mabuti ang mabagal pero tama kaysa mabilis pero mali. Mga kaibigan, ito ang prinsipyo ng isang tunay na leader. At oo, may mga reklamo rin ha. Halimbawa, ang issue ng cash allowance na nabanggit natin kanina. Pero kung titignan natin ang mas malaking larawan, ang mga reforma ni Vico mula regularasyon hanggang transparency ay nagpapakita ng isang pamahalaang mas malinis at mas maayos kaysa dati. Ang tanong, perpekto ba si Vico? Hindi, pero mas malapit ba siya sa mabuting pamamahala kaysa sa iba? Absolutely yes. So anong natutunan natin ngayon? Una, ang mabuting pamamahala hindi lang tungkol sa malalaking proyekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng dignidad sa mga empleyado, sa pagiging transparent at sa publiko at pagtindig laban sa korupsyon. Pangalawa, si Vico Soto ay nagpapakita na ang batang leader ay kayang magbigay ng pag-asa, hindi sa salita kundi sa gawa. At pangatlo, mga kaibigan, ang pagbabago ay hindi nangyayari overnight. Ito ay isang proseso, isang laban at isang pangako. Si Vico ay hindi nagpapanggap na siya ang superhero. Siya ay isang ordinaryong tao na may ordinaryong dedikasyon. At iyan ang dahilan kung bakit ramdam na ramdam ng mga empleyado ang Pasig City Hall sa ang kanyang pamumuno. Ngayon mga kaibigan, ikaw ang tanong ko. Ano ang magagawa natin para suportahan ang mabuting pamamahala? Simple lang, maging aktibo tayong mamamayan, bumoto ng tama, magtanong at magmalasakit sa ating komunidad. At syempre suportahan natin ang channel na ito, #WalkWithLan. Kung nagustuhan mo ang ilang mga minutong paglalakbay natin ngayon, i-hit mo na yung subscribe button, i-like, i-share at i-comment mo ang Vico for the win para malaman natin kung Team Vico ka rin. At bago tayo magpaalam mga kaibigan, isang paalala, ang mabuting gobyerno ay hindi lang responsibilidad ng mga leader tulad ni Vico. Responsibilidad rin natin ito. Kaya naman, magtulungan tayo para sa mas magandang Pilipinas. Ako si #WalkWithLan at ito ang ating kwento ng pag-asa. Okay? Para sa mas magandang Pilipinas. Mula sa Pasig City Hall hanggang sa muli mga kaibigan, magandang gobyerno, simulan natin sa puso natin. Bye!